Okay, may nagtanong na isa nating kabayan. Ang sabi ni kabayan, ang kanya daw contract is matatapos ng August. Tapos nagbigay daw siya ng ibigay siya ng letter, na non-renewal letter sa kanilang HR. At nag-response naman ang kanilang HR, kanilang company na accepted, okay daw. At pag nag-end yung kanyang contract ay so tapos na doon yung kanyang contract, matatapos na. So ito ngayon ang nangyari, ano, ang kiwa contract ni kabayan is nag-auto renew. Ngayon, so hindi siya makauwi kasi ang gusto niya is ng renewal dahil uuwi na siya. Ngayon hindi siya makauwi dahil nga nag-active na uli yung kanyang contract. Okay, i-share ko lang to sa inyo mga kabayan. Kasi napakarami kong message na nare-receive tungkol dyan sa ang nagsasabi na wag daw gagalawin, employer lang daw may karapatan, company lang daw ang dapat mag-terminate. Siguro mga hundreds or thousand messages na po ang na-receive ko na ganyan pati sa mga comment section. Wag po nating iasa mga kabayan na employer o company magte-terminate. Kasi pag yan ay nag-auto renew, lalo na may auto renewal mas yung ating contract, pag nag-auto renew, tayo po yung may ipit. Kaya po ang lagi po natin tatandaan, lalo na po tayo natin mag-renew at malapit nang matapos yung ating contract, i-check natin lagi yung ating notice period at bantayan natin. At tayo po mismo ang mag-initiate ng termination nito para hindi mangyari yung auto renewal. Okay, napakarami po mga kabayan natin na ipit ngayon sa ganyan na case yung may narinig daw sila or may nagsabi sila na employer o yung company lang ang dapat mag-terminate dahil magkakaproblema sila. So anong nangyari? Ayan, may problema na sila. Hindi sila makauwi dahil ang sinasabi ng company is active. Okay, kaya po napaka-importante nung nagbigay tayo ng letter or email sa ating company, lalo na kapag in-accept nila yan or nag-respond sila. At least kahit paano is meron tayong magagamit na proof na tinanggap nila yung ating non-renewal letter. Kaya nga lang, ang mangyayari doon is imbis na matatapos yung ating kontrata ng madali or ng maayos, ay ngayon kailangan nating habulin yan. At ang ibang employer, alam nyo naman, is kapag na-renew, ginagamit na nila yan laban sa'yo at ayaw na nilang pumayag. Okay, sige marireverse po yan dahil nga merong, lalo pag merong kang proof, meron kayong evidence. Kaya nga lang, syempre yung sayang na oras at yung ipag-i-stay nyo rito, dahil hihintayin nyo po yan na makancel muna bago kayo tuluyang makauwi dahil employer din po ang magpaprocess ng inyong final exit. Okay, so kaya sinasabi ko po rito mga kabayan, huwag po tayong basta maniwala sa mga sabi-sabi na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Kahit po yung mga sinasabi namin, yung mga nagbablog na tungkol dito sa Saudi Labor Law, i-check nyo po palagi yan. Available po sa public yung mga documentation yan, nasa HRSD o kahit sa Saudi Labor Law, i-check nyo po yung mga naririnig nyo or nababasa ninyo. Kasi sinabi namin ngayon, sinare namin yung information ngayon or last month is yan po ay maaaring mag-iba anytime. Maaaring mag-iba yan anytime. Okay? Pero kami, as ako tulad ko sa PinoyTalks.com is lagi ko pong ginagawa na may share sa inyo yung accurate information regarding dito sa Saudi Labor. Kaya mga kaibigan, lagi po ninyong bantayan ang inyong kiwa contract. Lagi nyo pong i-check ang inyong notice. At kapag malapit na pong matapos, magbibigay na kayo ng notice, lagi nyo pong mag-submit po kayo ng letter para in case na magkaing mangyari ngayon nangyari sa iba natin mga kabayan na nag-auto renew, although nag-submit sila ng renewal letter, pero nag-auto renew pa rin dahil nga hindi nila terminate, umasa sila na yung employer or company or HR ang mag-terminate pero hindi naman ginawa ng kanilang HR or company, so nag-auto renew. Kaya mas mabuti rin po yung meron tayong na-submit na letter sa ating HR o company. And pag ayaw pumayag at ayaw pa rin ayusin ng ating HR or ating employer, pwede po tayong tumawag sa HRSD at sabihin ng ating sitwasyon at ihanda natin yung original contract natin, screenshot na nag-auto renew, kung kailan nag-auto renew, at yung letter ng kung kailan natin sinubmit. Save nyo po at yung messages na nagsasabi na okay, tinanggap namin yung message at hindi mag-auto renew or okay, mag-e-end ang contract mo. Napaka-importante po niyan kapag
nagkaroon ng disputes at gustong-gusto nyo na talaga makauwi. Okay? So mga kabayan, visit yung pinoytalks.com, nandun yung full details nitong ating sinishare ngayon na info, and para alam nyo yung inyong gagawin, kung anong anong mga kailangan nyo na proof para may makapag-complain sa HRSD through friendly settlement. So visit nyo po pinoytalks.com. At active na mga kabayan ang ating Pinoy Talks Souk. So kung meron kayong mga gustong ibenta, meron kayong mga gustong may mga item kayo na gusto nang i-dispose, pwede nyo pong i-post doon sa ating Pinoy Talks Souk. At open na po yun, live na po yun. So try nyo at para makita rin ng ibang ating kabayan.